Amen. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga sa lahat mga kapatid. Maging sa ating mga kapatid sa online. Maging yung ating mga kapatid na nakakapiling natin sa umagang ito. Purihin ng Panginoon. So, wag natin sasaluin yung pakinggan lang natin. Pag sinalo natin, ibig sabihin meron tayo. Sabi nga dito sa ating aralin, sa 24, hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala, magsitakbo kayong gayon upang magsipagtamo kayo. No? So, makikita natin dito, katulad nga na nabanggit ng mga kapatid, na pinatatakbo yung bawat isa sa atin. No? Ngayon daw yung tumatakbo sa palaruan, isa lang daw yung nagiging panalo doon, yung first prize. No? Siya lang. Pero sa pagtakbo natin sa Panginoon, makikita natin, yung bawat isa maaring magsipagtamo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat na nagsisiibig. No, kung ibig natin magtamo, sabi nga, tumakbo tayo. Ngayon doon sa pagtakbo, sabi nga doon sa chapter 19, verse 28 to 30, makikita natin dito yung sabi ng ating Panginoong Kristo, kayong nagsisisunod sa akin sa pagbabagong lahi. No, kapag uupo na ang anak ng tao, magsisiupo rin kayo sa 12 luklukan. At hindi lang yun. Marami kasi nga, sabi doon sa chapter 10 ng 1, ako'y paroroon sa aking ama upang ipaghanda kayo ng dakong kalalagyan. Maraming dako doon. No? Kaya nga madalas sambitin ng kapatid na Froilan, kahit nga daw doon sa pinakahuli lang siya, basta kasama siya. No? Kasi bakit? May buhay na walang hanggan. So yun yung premyo. Alam naman natin yung buhay na walang hanggan. Wala nang kamatayan. So ano bang gagawin sa langit? Yung ginagawa natin ngayon. Kaya kung tinatamad tayo sa mga gawain ng Panginoon, isa lang ibig sabihin doon. Hindi tayo para sa langit. Kasi bakit? Ganito yung gagawin natin. Pag binasa niyo po yung Apokalipsis, meron dong mga matatanda. Wala silang ginagawa kundi araw at gabi na purihin ang Diyos na dakila. Puro ganun lang sinasabi nila. So, makikita natin, iba yung gawa na pinagkakaabalahan natin dito sa buhay na ito kaysa dun sa pupuntahan natin. No? Tayo ay maglilingkod sa Panginoon doon, puro paglilingkod na lang magpupuri sa Panginoon. Ngayon, kung hindi tayo nasisihan doon sa ating ginagawa at tinatamad tayo, sabi nga ni kapatid na Arnold, gumigising daw ng madaling araw, yung iba sa ating tinatamad, especially yung mga bagong mananampalataya, yung mga kabataan na nangabautismuhan na bago o hindi pa nakakaalam. So makikita natin, pagka kasi yung isang bagay, hindi ka magpapakahirap katulad sa atin, ikaw ba magtatrabaho ka ng walang bayad? Walang gagawa nun. Miski nga yung mga anak, pag inuutosan ng magulang, gusto may bayad yung kalimitan, di ba? Yung sa panahon ngayon. May umento. So makikita natin. Ngayon sabi nga, ibig sabihin, isang bagay na sasali ka or gagawin mo isang bagay, pag nalalaman mo, magtatamo ka. So, yung buhay na sinasabi dito na ating tatamuhin, sinasabi ng mga apostol ng ating Panginoon, wala pang nakakita nito. Kaya nga, isang araw lang itinakda niya. Kaya nga, kung papasin natin, yung aral na pag namatay yung tao, papanalangin na nasa langit na hindi totoo yun. Kasi wala pa, simula sa 4 na sulok ng mundo, wala pa sa panahon ni Eva at Adan, ang ating Panginoong Kristo lang ang nakapasok ng langit at yung mga anghel niya. Walang sino mang tao na nakakapasok pa doon. Hanggang ngayon natutulog sila sa alabok. Kung saan sila namatay, nandun sa dagat yung iba. May isang araw lang yan. At yung isang araw na yun, sabi nga, titipunin sa 4 na sulok ng mundo, yung pangkalahatang pulong ng iglesia. Ano yung ibig sabihin ng iglesia? Mga tinawag, mga binabanal. Mga tao ito. Kasama tayo doon. Kung, sabi nga, iingatan natin matibay yung pagkakatiwala. So, makikita natin dito, sabi ng ating Panginoon, kung kayong nagsisisunod sa akin, sabi nga, sumusunod sa Panginoon. Anong sabi sa Matthew? Ang anak ng tao ay walang kaluguran ng kanyang ulo. May lungga ang sora, pero ang anak ng tao walang kaluguran ng kanyang ulo. Ibig sabihin, mahihirapan talagang sumunod pag wala kang pag-ibig. Katulad niyan, di ba, napakalayo, Batangas nilipat. Sumusunod tayo. So, purihin ang Panginoon. Ngayon, sabi naman doon sa Hebreo, binanggit na kanina ng kapatid natin, kapatid na Sergio yata nagbanggit.
Yung sa Hebreo 12:1 and 2, paboritong kapatid na analin itong talatang ito, especially yung 1. Ano to? Babasahin ko, hindi ko ninote ko lang yung ano. Sabi sa 12:1, yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng saksi, itabi naman ng walang liwag ang bawat pasan at pagkakasalang pumipigil sa atin, at atin takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing nilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Kristo na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kanya kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis sa krus ni walang bahala ang kahihiyan at tumupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. So makikita natin dito, magsitakbo daw tayo. Huwag tayong magpapigil saan? Yung pagkakasala. So yun dun sa verse 2, yung may pipigilin tayo, ito yun yung kasalanan. Ano ba yung kasalanan? Pagsalangsang sa utos. So, maraming inutos sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Hindi lamang. Sabi nga sa Hebreo 1, ang Diyos ay nagsalita sa iba't ibang panahon. At sabi naman sa chapter ng 1, kung ako yun yung inibig, tutuparin yung aking utos at ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng mga aliw. Comforter. Sabi dun sa unang 1 or ikalawang 1, yung Espiritu Santo yung pahid. Anong trabaho noon? Pumatnubay sa buong katotohanan, magturo, ang magbigay din ng mga kautusan. Kaya nga, makikita natin, bukod sa kautusan na ating pinag-aaralan, yung katwiran, yung ebanghelyo, sa Roma 1:16-17, na ang kinauwi ng lahat na ito na, meron din yung fresh na salita galing sa langit. Kaya nga makikita natin, si Moises, bagamat siya tumanggap ng kautusan, palatuntunan, kahatulan, meron pa rin sinusubong anghel. At meron yung iniutos. Makikita natin yung hindi nakinig dun sa utos na yon, alam na mga kabataan to dahil halos na pag-aralan na namin lahat ng majority ng lumang tipan, pinapatay ng Panginoon. So sa panahon natin ngayon, pag hindi ka sumunod ng utos, hindi ka papatayin. Ayon sa laman. Pero namamatay yung ating spiritual. Kaya nga, ang nag-aakalang siya'y nakatayo, patay na pala. Kasi bakit? Dumalakad ka, hindi ayon sa Panginoon. O tumatakbo ka sa sarili mo na hindi dun sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Kaya nga sabi doon, kinakailangan itabi daw yung pagkakasalang. So, tandaan natin yung pagkakasala, pagsalangsang sa utos. Kaya may utos sa atin, di ba? Ano yun? Yung number 1 magbibigay sa atin ng kalakasan, yung panalangin. Ika-6 ng umaga, ika-6 ng gabi, ika-9 ng ating gabi. Ano pa? Yung pagbabasa. Kasi hindi sapat yung nakikinig po tayo. Kailangan din nagbabasa tayo. Kailangan hindi tayo tamad. Lalo yung bagong mananampalataya. Ano ba yung katunayan na tayo nagbabasa? Sabi nga ni Haring David, yung salita kasi ng Panginoon, pag nasa atin, parang apuyan. Sabi ng paboritong talata din ni Kapatid na Froilan, parang apuyan nasa ating puso. Hindi mo mapipigilan yan. Kaya yun yung nangyayari doon sa pirmin tayo ng tayo dito, pag-araw ng linggo. Nagsisipagbasa sila. Ngayon, what more yung inihikayat natin, yung ibang ating mga kapatid na hindi pa nakakatayo din sa harap, magbahagi, magsipagbasa tayo. Ibig sabihin, nagkukulang tayo sa pagbabasa. Kasi, hindi po natin kayang pigilin yan, yung salita ng Panginoon. Kung nasa sa atin yan, patatayuin tayo niyan. So, ibig sabihin, nagkukulang. So, yun. Kinakailangan sa atin. Isa yun sa paraan ng pagtakbo, yung pagbabasa, yung hinihingi sa ating utos, na dapat nating isakbat. Ano pa yon? Yung gawain. Diba sabi, huwag pababayaan yung pagkakatipon. Gaya ng ugali ng iba kung namamalas nyo na malapit na. So, madalas natin marinig kay kapatid na Tess, malapit na daw. So, ibig sabihin niya, hindi lang yon, no? Kundi dun sa aklat ng Matthew, kapag daw nakita natin yung puno ng igos na nanariwa, malapit na. Ano yon? Yung tanda. Yung digmaan, yung paglindol, yung marami pa. Sa chapter 24 ng Matthew. So, nalalapit na. Kaya nga, ang hiningi sa atin ng Panginoon is pag-ibayuhin natin yung ating pagtakbo. Sabi nga dun sa ikalawang Timoteo 2:4-5, basahin natin. Sabi dito, ito pang isa. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay na buhay na ito,
upang siya'y kalugdan niya ang nagtala sa pagkakawal. At kung ang sino man ay makapaglaban sa laro, sabi diyan, ay hindi pinuputungan malibang makipaglabang matwid. So, kahit tayo tumatakbo na dyan sa pagsunod sa Panginoon, pero iba naman yung tinatakbuhan natin, hindi tayo nakikipaglabang matwid. Yung sinasabi sa Hebreo, umuurong ka, lumilihis ka. Kaya tandaan natin mga kapatid, sa oras na hindi tayo sumunod sa Panginoon, paglihis yun, iba na yung tinatakbo mo. So, hindi ka kalulugdan ng kaluluwa ng Panginoon. Papatayin ka ng Panginoon pagdating ng araw. Kaya nga yung pagdating ng pagtanggap na, sabi nga, doon mangangalit yung mga ngipin. Panginoon, nagpalayas kami. Panginoon, gumawa kami ng mabuti. Pero nang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kasi nga, nagkaroon ng pag-stop yung kanilang pananampalataya. Kaya nga sinasabi doon siya, sa atin ninyo kung kayo nasa pananampalataya. Kinakailangan yon kasi yung salita ng Panginoon, makikita mo, pag ikaw'y lumalakad doon, nasa liwanag ka. Kaya pagka hindi ka na, lumalakad doon, nasa dilim ka na, wala kang buhay. So, counter-check, paano natin maka-counter-check? Pag tayo tamad manalangin, tamad dumalo ng gawain, hindi tayo nagbabasa, makikita natin yun. Pagka wa-effect sa atin, wala tayong nararamdamang, yung para bang nahiya tayo sa Panginoon, yung konsensya. Ibig sabihin, patay na tayo. Patay na yung ilaw na sinasabing sa Timoteo yata, yung Thessalonica. Huwag niyong patayin yung ningas ng Espiritu. Patay na yun. Pagka okay lang sa'yo, yung halimbawa, mas lalakwatsa ka, araw ng gawain, magsasaya ka, wa feelings, lalo't wala namang pumipigil sa'yo, ikaw ang Panginoon ng buhay mo, patay na tayo nun. Ibig sabihin yung pananampalataya na yung peke. Walang gawa, baog, hindi makakapagligtas. Kaya yun yung tinatama ng Panginoon. Kaya nga tumakbo na tayo kinakailangan pigilin natin. Kasi kung hindi natin ikokorek yun, magpapatuloy tayo mga kapatid. Sabi nga ni Santiago, kapag ang kasalanan nagsisimula yan sa maliit, pagka pinabayaan mo yung pagpapabaya, sinigin mo na, mamamatay ka. At yung sinasabi doon ng Panginoon, bubulagin na yung ano mo, kaya kahit magsalita sa'yo ng katotohanan, pag ibinigay ka na ng Panginoon sa diablo, hindi mo napapakinggan. Lalo ngayon, hindi sasaway. Dadaanin sa aral. Kaya mag-iingat tayo doon. Masasayang lang, nagpapagod tayo. Pupuyat, sabi ni kapatid na Arnold. Dalo ka ng dalo. Pagdating ng araw, iitsa ka pala sa apoy. Ibig sabihin, yung ating pananampalataya kasi, kasiguraduhan na nandyan yung Espiritu Santo. Sigurado tayo kung sumusunod tayo. Kaya kinakailangan, sabi nga madalas banggitin ni kapatid na Noni, pagka mag-anniversary na, yung huling pagsamba ng Disyembre, kinakailangan natin mag-inventaryo. Kasi yung inventory, ang isang negosyo na walang inventory, babagsak yan. Hindi mo kasi nalalaman na nanakawang ka na. So, ganun din yung ating sarili. Dapat na inventaryo natin. Tanungin natin, ito bang aking paglilingkod na ito? Sabi sa Apocalypse, malahini nga, iinit, lalamig, iinit, lalamig. May buhay ba ako na ito? Pag nasagot mo kapatid na may buhay ka, well, pero pag nagdalawang isip ka, itumpak natin yung paa natin kasi sayang yung ating pinagpapagalan. Sabi nga ng protektor, nagsasayang lang tayo, bukas ang pinto. Maluwag yan. Itong pagsusunod natin sa Panginoon, ito ay hindi to biro. Hindi katulad ng ibang sekta na biruan yung walang paki. Atin lang, dadali. Makakarinig minsan, tapos lalayas na. Itong sa atin, is nandun tayo sa katotohanan. Kaya hinihingi ng Panginoon, yung, anong hinihingi sa atin? Yung lumakad na may kaganapan, kasama siya. So kung hindi tayo lalakad, papatayin tayo ng Panginoon. Ibibigay tayo. Mamaya ko nababasahin yun sa Roma 1. So makikita natin yun. Ibibigay tayo ng Panginoon. Kaya nga, sa ating pagtakbo, buhay yung kapalit nito. Ngayon yung buhay na yon, sabi nga ni kapatid na Bal kanina, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang.
At sabi rin ng kasulatan, merong hindi mamamatay na sa pagparito ng Panginoon na aabot yung banal na makikita niya mismo. Sana nga tayo na yun, mga kapatid. Di maranasan yung sinasabi ni kapatid na Iris na ang hindi sumusunod sa Panginoon, 2 beses mamamatay. Sa laman at doon sa ikalawang kamatayan. So, iwasan natin yung hindi sumunod sa Panginoon. Dahil sa oras na hindi tayo sumunod sa Panginoon, dadanasin natin. Kahit lagpasan natin yung mga kamatayan ng una sa laman, hindi tayo makakaligtas doon sa ikalawang kamatayan. Yung napag-aralan natin kay Lazaro at saka yung mayaman, di ba? Hindi na sila pwedeng pagpalitin. Lifetime. Ang kamatayan pong ikalawang kamatayan, iba yan sa kamatayan na namamatay. Pag namatay ang tao, pahinga kayo, kahit sundot-sundutin ka, wala kang mararamdaman eh. Ito, yung ikalawang kamatayan, ang ibig sabihin nito, paghihirap. Nasa apoy ka, hindi ka namamatay. Pinahihirapan ka araw at gabi, eternal. So, kaya nga, ang inaano sa atin ng Panginoon, pag-isipan nating mabuti, tumakbo tayo sa Panginoon, sumunod tayo. Ano ba yung tanda na tayo tumakbo sa Panginoon? Nung tanungin tayo ni kapatid na Noni at ng ating kapatid na Oliver, handa ka na ba? Nung tumanggap tayo ng bautismo, handa na tayo. So yun. Nakipagtipan tayo sa Diyos at hinahanap ng Diyos yung ating pagtupad doon. Pag hindi tayo tutupad, hindi tayo kalulugdan ng kaluluwa ng Diyos, ng Panginoon. Kung hindi man tayo, sabi kung natandaan yung istorya kay Apostol Pablo at may kasama siya sa barko, sabi ng Panginoon, parang katulad doon, isang barko yung kapisanan. Makita natin lahat tayo hindi naman mapapahamak, no? Pero sabi nga ng Panginoon kay Apostol Pablo, na sa pamamagitan ng anghel, lahat ng iyong kasama ay pinagkaloob sa iyo na maligtas. Walang isa na mapapahamak o malalagasan ng buhok. Ligtas yun. Nung matapos yung nakatawid sila. Dito lang yun, mga kapatid. Pero pagdating nung pagbibigay na ng buhay, dun. Kahit ang magulang mo sumusunod, o ang asawa mo sumusunod, hindi ka sumusunod, tapos ang maliligayang araw natin pagdating ng araw. Ang bawat isa, sabi nga, ay maliligtas sa kanyang sariling katwiran. Anong sariling katwiran? Hindi yung katwiran sa sarili ang tinutukoy doon, kundi yung pagtalima natin doon sa katwirang ibinigay sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ipinamamahaging sagana sa inyo yung pananampalataya. Kasi ang bawat isa sa atin hindi makapagliligtas, kundi ang ililigtas lang natin is yung ating sarili sa ating pagsunod. Ngayon, kung hindi tayo sumusunod, tinanggap natin yung pagtakbo, lumilis nga tayo, hindi tayo tumatakbo. Sayang yung ating pinagpapagalan. Kasi bakit? Sumusuntok sa hangin. Hindi mo inassure. Takbo ka lang, itakbo. Hindi mo tinignan yung, sabi nga ni kapatid na Noni, yung ebanghelyo ay parang, para itong yung mapa dun sa dapat kayamanan. Pag hindi, lumihis ka dito, tapos tayo, mga kapatid. Yun ang tatandaan natin. Kaya hindi biro yung ating tinanggap. Kaya yung mga magulang, huwag natin pipilitin yung mga kabataan na magpabautismo kahit 13 years old. Kasi yung iba napipilitan, nagkakaroon sila lalong mas grabe. Kasi yung nasa labas, sa diablo na yan eh. Hindi niya masyadong iniintindihan. Pag ang isang tao na bautismuhan, katulad ng mabautismo ng ating Panginoon Kristo sa chapter 4 ng Matthew, dumating na yung manunukso. Kasi nandun yung pagtukso. Imbis na kinakailangan lutuin muna sa salita. Kasi sabi ituro eh. Ngayon, ayan, yung iba, mga tamad. Kasi bakit? Hindi tinuro eh, pinilit. May kaparusahan yun. No? So yung pagtakbo, kinakailangan kusayan sa sarili natin. Sa 25, ang bawat tao ay nakikipaglaban. So may dapat pigilin. Napakarami nito. Yung number 1 pipigilin, ito yung bahala na si kapat na Oliver dun sa iba. Sabi dito sa Colosas, patayin yung sangkap, 3:5. Colosas 3:5. Tapos, bawat isa po sa atin ay dapat tumakbo ng maayos talaga. Haligi man o pinakakalit-liitan.
3:5. Sabi dito, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa. Ano yun? Pakikiapid. So, ang pakikiapid, ano yung pakikiapid? Yung hindi pa kasal, nag-contact. So, may mga iba tayong kapatid, kabilang yung lingkod, nagkasala na ito pero naituwid dahil na pangasawa. Pero pag ginawa ito at hindi mo na pangasawa, patay ka sa Panginoon. Ano ang pagkakaiba ng pakikiapid hindi pa mag-asawa sa pangalunya? Yung pangalunya is may asawa ka, nakiano ka sa iba. So, yung mga may asawa na, hindi bawal umibig sa iba, bawal tumingin. Pangangalunya yon. Sabi dun sa chapter 5 yata ng Matthew, tumingin ka lang, may taglay kang masama. Sa hindi mo asawa, nagkakasala ka na. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. So, papatayin ka ng Panginoon. So, tandaan natin yun. So, yung sa iba na, yung iba nating mga kapatid na hindi pa kasal, kinakailangan magpakasal na kayo. Kasi bakit? Yung sabi sa Roma, nalalait ang pangalan ng Panginoon ng hintil dahil sa iyo. Kasi bakit? Bakit kinakailangan magpakasal? Sa West. O sa mayor o kung saan man yan. Bakit? Sabi dun sa aklat ng Pedro, pasakop din kayo sa palatuntunan ng tao. Ano yung kinakailangan? Papel. Kasi ang sa Panginoon, pinagsasama ng salita ng Diyos. So dahil malalait ang pangalan ng Panginoon, sabi ganyan ang nararapat sa ating pagganap ng buong katwiran, magpakasal. Hindi pinalalakad yung panahon ng napakahaba. Nalalait dahil sa inyo ang pangalan ng Panginoon. So yun yung kinakailangan. Sabi pa dyan, masasamang pita, masasamang nasa, kasakiman na ipagsamba sa Diyos-Diyosan yung mga pagginagawa, yung mga bagay na yun. So, dito na ako didirekta sa sa Roma. Wala nang oras eh. Sa Roma 1, ito yung matindi-tindi. Maganda ito. Yun yung mga dapat nating pigilin. Papatayin natin. Pag hindi natin pinatay, papatayin tayo ng Panginoon. So, ibig sabihin, makikita niyo mga kapatid, hindi biro yung maglingkod sa Panginoon. Hindi ito biro. So, kung hindi tayo pupokus lang tayo sa buhay na ito, well, magpakasaya na lang tayo kasi mamamatay din tayo sa huli. Impyerno din ang tuloy natin. Kasi bakit? Ang inyong kalaban na dyablo, umuungal na parang leon, humahanap ng masisila. Hindi siya titigil hanggat hindi madala. No, pero sabi ng Panginoon, ang madadala lang niya, yung tutulog-tulog. Masdan mo yung bukid ng tamad, tinubuan ng damo. Kasi bakit? Tamad. Pero yung taong tapat, tinayo yung bahay, dumating, nakatindig. So yun yung tapat. Kung tayo tapat. Sabi sa 1:23, hindi makita. At pinahiran niya, dahil dito sa karumihan ng kanilang mga pita, ang mga puso ibinigay sila ng Diyos sa mahalay, sa kahalayan upang alisin ng puri ang kanilang mga katawan ng kanilang sarili sapagkat pinalitan ng katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila nagsisamba, naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mahalay at pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan. So, binigay daw, naging lalaki, yung babae. At gayon din naman ang mga lalaki, naging babae. Karumal-dumal yun, yung gumagawa ng kalayan, babae sa babae, lalaki sa lalaki. So, papatayin ng Panginoon to. So, iwasan natin yon. At, sabi diyan, at gayon din naman ang mga lalaki na nag-iwan ng kanilang katutubong, kagamitan sa mga babae, nagsipagnasa sa kanilang karumihan ng mga pita ng isa't isa, gumagawa ng kalayan sa lalaki, sa kapwa lalaki, tumatanggap ng kanilang sariling pagkakamali at palibas ay hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, binigay sila sa mahalay upang gawin ng mga bagay na hindi nararapat. So makita natin yung mga gawa ng laman. Napakarami niyan sa Galatia 5:19, Efeso 5, 1 Korinto 9-10, yan yung mga gawa na dapat nating alisin, pigilin. Kasi kung hindi natin pipigilin, well, sasayangin lang natin. Yung salita ng Panginoon, sabi nga, matalas parang tabak. So pagka tinanggap natin, kasi sa atin halos alam na natin mga kapatid, ang parang pirmi lang nating i-counter check natin talaga yung sarili natin kung lumalakad tayo dun talaga. Kasi
medyo mapanganib yung panahon ito. Nandyan yung kaaway. Sabi, di ba? Nasa gitna nyo. So, pag tayo nag-isip na negatibo, kaaway na tayo. Pag napanatili natin yun, tapos lumakad pa tayo, well, sabi nga, pag lumalakad sa kadiliman, hindi niya nalalaman. So, lalo yung mga kabataan na ang inyong mga magulang, kasi merong mga pinatawad ha. Kaya yung mga kabataan na nagsusuberbyo sa kanilang magulang na pinatawad ng mga nakabalik, huwag niyong lapas tanganin ng inyong magulang, sumunod kayo dahil sila hindi niyo karapatang i-ano yung kanilang kasalanan na nakalipas dahil sila ay pinatawad. Katulad si Haring David, pinatawad ng Panginoon, tinubos. So wala tayong karapatan kahit sino sa atin, basta pinatawad ng Panginoon din. Andiyan dyan, maglingkod sa Panginoon na may katapatan. Sabi ng protector, huwag daw sayangin. Diba? Wala tayong karapatan tutulan yon. At ang paalala lang is mag-ingat. Kasi bakit? At yung mga kapatid natin, mga nawala na nabubuhay pa, kung tayo may medium na ginagamit ng Panginoon, yung kaaway may medium din. Once na ikaw yung hindi na nakapaglingkod sa Panginoon, natakwil ka na ng Panginoon, 100% sumasama ng higit. Kaya kahit anong kabutihan na gawin, huwag tayo magtitiwala. Kasi 100% dadalhin tayo sa hukay nun. Yun ang katotohanan. Ngayon, kung paniniwalaan natin sila, well, huwag na tayo maglingkod sa Panginoon. Sayang lang din mga kapatid. Purihin ng Panginoon magandang mga. Magandang umaga sa lahat. Purihin ng Panginoon ang buhay na Diyos na nagmamay-ari ng maliit na kapisanan ito. Salamat sa ating MC, salamat sa lahat ng umawit, at salamat sa Panginoon sa mga naka-online na patuloy silang sumusubaybay sa gawain nating kabanalan. Nais ko rin na muling ipaabot kay kapatid na Annalyn, kay kapatid na Elmer, yung taus-pusong pakikiramay ng kabuuan ng kapisanan. Alam namin na hindi man kami nakapunta dyan sapagkat ang libing niyan ay ngayon, Sunday. Namatay din ng Saturday ay ng Biyernes. Laging libing. Actually, nag-chat na ako kay Annalyn patungkol doon sa mga bagay na hindi tayo makapunta. At sabi niya, okay naman, mag-online na lang sila. At samahan lang niya si Kapatid Elmer. Salamat sa Panginoon muli sa kalakasan na ibigay sa atin sa araw na ito. Na bagamat may mga bagay na umahad lang sa atin, hindi nangyayari. Sapagkat yung kaisipan natin at yung puso natin nakatuon sa Panginoon. Kasi dapat sa isang Kristiyano, yung isip at puso mo laging sa Panginoon. Kaya nga sinasabi kanina doon sa ilagak nyo ang inyong pag-iisip sa nasa taas. Kasi pag ang puso mo nasa Panginoon at ang pag-iisip mo sa Kanya, maging panalangin, mababantayan. Maging mga gawain, pananabigan mo. Ganun ang ano niyan eh. Pagbabasa, gaganahan ka magbasa. Kasi siyang nasa isip mo eh. Pero pag ang laman ng isip natin, iba, yung mga bagay na narito, hihilahin ka yan. At ipapalimot siya yung mga bagay na gusto ng Panginoon na gusto natin gawin. Kaya nga, malaking bagay kapag kaisipan natin ay nakatuon sa Panginoon. Sa pag-aaral natin sa umagang ito, hindi rin tulad ni Apostol Pablo, tayo bilang isang mananakbo. At sa isang mananakbo, sinasabi niya, kailangan ito ay mapagpigil. Ibig sabihin, dinidisiplina yung kanyang sarili para makamit niya yung putong na walang kasiraan. Yun ang sinasabi niya. Sa atin bilang isang Kristiyano, ganun din, halos ganun din. Tumatakbo tayo, ibig sabihin tumatakbo, gumaganap tayo, gumagawa tayo ng mga bagay na gusto ng Panginoon, ganun din ang kalintulad. Kaya lang ang kaibahan nga, sabi kanina, doon sa takbo ng sanlibutan, isa lang yung tumatanggap ng putong. Ibig sabihin yung the rest, wala na. Better luck next time na naman kung meron na naman labanan. Pero sa atin, tinitiyak ng Panginoon na kapag tayo tumakbo, tatanggap tayo ng putong. Tatamuhin natin yun. Ibig sabihin, mas maganda yung kalagayan natin ngayon. Kasi bakit? Hindi lang isa tatanggap eh. Yung lahat ng tumatakbo at sumusunod,
lahat tayo tatanggap ng gantimpala. Ito yung kagandahan ng sumusunod sa Panginoon. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo sa pag-aaral natin. Kaya lang, may mga bagay po na sinasabi sa banal na kasulatan na sa paglilingkod sa Panginoon, bahagi ang pagtatagumpay ng isang naglilingkod, yung sinabi kanina doon sa, binahagi kanina ng kapatid na William kanina, doon sa 4:8 ng 2 Timothy, yung isang portion doon, 4:7-8, may bahagi doon na natapos ko ang aking takbuhin. And then, iningatan ko ang aking pananampalataya. Ayan. So ano yung dalawang bagay na yan na napakahalaga na makita natin sa atin o doon sa ginawa ni Apostol Pablo, yung pag-iingat ng kanyang pananampalataya. Actually, pag binasa mo yung kasaysayan ni Apostol Pablo, ever since nang magsimula siya, kaya nga, pagdating sa pagsunod sa reliyon, wala siyang kapintasan. 100% talaga sinusunod niya kung ano yung batas na inaanong sa nung kautusan. At pinatunayan niya yan nung siya ay nililitis o siya ay humaharap sa mga hukom. Yung mga panahon na yun, sa gobernador, kung ano pa yung maharap sa kanya. Kaya nga, binanggit niya sa gawa, sa chapter 23, verse 1, sabi niya ganun dito, at si Pablo na tumitig na mabuti sa Sanhedrin ay nagsabi, mga kapatid na lalaki, ako'y nabuhay sa harapan ng Diyos sa buong kabutihan ng budhi hanggang sa mga araw na ito. Sabi niya ganon, namuhay daw siya sa harapan ng Diyos sa buong kabutihan ng budhi. Ibig sabihin, makikita natin doon na yung budhi ni Apostol Pablo, mabuti, malinis. Parang yung sinasabi, di ba? Bakit kailangan ang budhi malinis? Kailangan mabuti. Sapagkat dito, pumapasok yung sinasabi ni Apostol Pablo na iningatan ko yung aking pananampalataya. Kasi nga sa tunay ng 2 Timothy, sabi doon, sabi dito, 1 Timothy, 1 Timothy, sa chapter 3 pala, sabi niya, na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng malinis na budi. So yung pananampalataya, ang nag-iingat doon, kailangan yung buding malinis. Taglay ni Pablo yan, yung buding malinis, yung pananampalataya, taglay niya yung mga bagay na yan. Kaya, anong nangyari sa kanya? 21:7 ng Revelation, ang magtagumpay. Kaya nga maganda yung sinabi niya eh. Tama yung sinabi niya, sumusuntok siya sigurado eh. Kasi sinabi niya rin dito sa Timothy, mula ngayon, iaano sa kanya yung putong. Sureable talaga siya, sureable. Kasi pag sinundan mo yung mga bagay na ginawa ni Apostol Pablo, marami tayong makikita. Unang-una, sabi niya doon sa Pilipos, sa 1:20. Sabi dito, ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, di ba? Mainit. Pag maningas, ibig sabihin, marugdog, mainit na paghihintay. Nananabik siya. Pinananabikan yung pag-asang yun na natatambuhin niya. Maningas na paghihintay at pag-asa, nasa anumay, hindi ako mapapahiya. Yan sabi ng dati. Kundi, sa buong katapangan, na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilayan si Kristo sa akin, katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Ano yung sinabi niya rito? Hindi ako mapapahiya. Siniguro na niya eh. Sa atin, masasabi ba natin gano'n? Masasabi ba natin na, hindi ako mapapahiya pag dumating ang Panginoon? Masasabi ba natin gano'n? No one can say that. Hindi nga pagsalita. Mahirap magsalita, di ba? Pero ito si Pablo. Nakapagsalita ng hindi ako mapapahiya doon sa pag-asang hinihintay niya. Ganon siya katapang, di ba? Ganon natin ang makikita. Yung paglingkod. Kaya dito sa banal na kasulatan, kasi marami rito halimbawa ng mga paligsahan. May ilan akong mabanggitin. Alam natin yung paligsahan ni sa 1 King chapter 18, di ba? 23-24. Yung kay Elias at kay Akab. Yung propeta na 400
At mayroon pang propetang tinundaan, si Kemus ba yun? Alam natin yung paligsahan na nangyari doon. Kasi ang salitang paligsahan, labanan ito. Either na hindi lakas. Ito sa ibang paraan, ang paligsahan nila kung sino yung masusupok na alay na ihahandog nila. Yun yung kikilalanin na tunay na Diyos. Ito yung naging paligsahan nila. Ito yung napag-usapan nila na ganito yung mangyayari. Yung kaninong handog ang masusunog nang sabi niyang gano'n. Eh anong kwento nun? Sa paligsahan na yun, nakita natin na pinauna niya yung mga propeta ni Baal. Di ba? Naghandog sila, naglagay sila ng panggatong, lahat. At nanalangin sila, dumadalangin. Bibiro pa nga ni Apostol ni Elias. Lakasan niyo ang inyong panalangin. Baka natutulog ba ang Diyos niyo eh. Kasi baka hindi nagigising. Sabing ganon. May panunuya na sinasabi si Apostol, si Elias. Ibig sabihin, hanggang sa dumating yung maghapon, walang apoy na dumarating. Walang apoy. Pero si Elias, nung sinabi niya, sige, lagyan ng panggatong yan. Nung malagay na yung panggatong, buhusan nyo ng tubig. Yung kahoy. Ay, may dumingas yun. Kapag yung kahoy, basa, hindi didingas yan. Di ba? Buhusan nyo. Alam niyo, pinagbuhusan niya. O, eto na, matapos na. Dumalangin si Elias. Biglang dumating ako, sinupop. Nagulat yung mga tao ng panahon. Sabing gano'n. Kasi saksi yung mga Israel noon eh. Sa labanan na yun eh. Ano sabi niya? Patayin ang lahat ng propeta. Pinatay. So gano'n. Pangalawa nakita natin paligsahan, itong ilabanan. Ito kasi walang halong physical ito eh. Itong labanan naman ni David at ni Goliath. Sa 1 Samuel chapter 17, di ba, nabanggit yun doon. Ano yung labanan doon? Basahin nga natin, maganda yung hamon kasi doon eh. Gusto ko may hamon kasi. Bagamat madalas natin itong ibigay na halimbawa, sa ganda kasi ng kasaysayan nito, hindi mo agad siya maano. Ito. Sabi dito sa chapter 7, 1 Samuel chapter 17 verse, simulan ko na sa 24 siguro. O sa 23, 17:23. At sa kanyang pakikipag-usap sa kanila, narito dumating ang bayani. Kasi kasalukuyang naghahanap sila ng itatakbat kay Goliath sa bayang Israel. Eh, ang bayang Israel, nung makita si Goliath, takot sila, laking tao eh. Kung ilang feet yun si Goliath, baka 9 feet yun, o 10 feet. Ganun siguro katangkad yun. At sa kanyang pakipag-usap sa kanila, narito dumating ang bayani, ang Pelestio na tagagat. Ang pangalan, mula sa hanay ng mga Pelestio, at nagsalita ng ayon sa mga gayon ding salita, at narinig David. Di ba? At lahat ng mga lalaki sa Israel, pagkakita sa lalaki iyon, tumakas mula sa kanyang harapan at natakot na mainam. Sa 25, at ang mga lalaki ng Israel ay nagsabi, nakita ba ninyo ang lalaking iyan na sumasampa? Tunay na sumasampa siya upang manghamon sa Israel. At mangyari na ang lalaking makapatay sa kanya ay payayamanin ng hari ng malaking kayamanan at ibibigay sa kanya ang kanyang anak na babae at palalayain sa Israel ang sambayan ng kanyang ama. Ito yung reward na matatanggap noong taong tatalo doon kay Goliath. Di ba? Papayamanin at palalayain yung kanyang angkan sa Israel. Yun ang sabi ito. At isa pa, ibibigay yung asawa ay ang anak ng hari. Yan ang sabi. Sumagot si David yan eh. Sa 37, at sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga pangamot ng leon at sa pangamot ng oso, ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Pelestiyong ito. Yun yung puso ni David. Yun yung nasa kanya. Yun yung pananampalataya niya na ang labanang ito ay laban ng Diyos. At alam niya na siya ay magtatagumpay. Ay lang nasa kaisipan niya. Ayun yung mga bagay na halimbawa na dinanggit natin sa mga paligsahan. Sa paligsahan kasi, ito yung pagtakbo natin eh.
At sa ngayon, sa kalagayan natin ngayon, sabi nga sa 2:12 ng Pilipos, sabi dito, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon, ako'y wala. Lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Kaya nga, yung tumatakbo, bawat isa ay tumatakbo. Gumagawa tayo ng sariling kaligtasan natin. Tayo. Hindi natin idedepende kung kanino yung kaligtasan natin. Hindi sa aming mga haligi. Kaming mga haligi, kami lang yung nagsusupply sa inyo ng mga salita, ng aral. Pero yung kaligtasan, hindi niyo makukuha sa amin. Kayo ang gagawa ng kaligtasan ninyo. Maging kaming mga haligi, gagawa din kami ng kaligtasan namin. Ang kaibahan lang namin, meron kaming gampaning sinusunod na higit kaysa inyo. Kasi kayo, meron din kayong gampaning ginagampanan eh. Medyo mabigat lang nga yung sa haligi. Kasi nga, may mga atang. Pero pagdating sa kaligtasan, kailangan gumawa din kami. Hindi ko pwedeng sabihin sa Panginoon, Panginoon, hindi ba diakono ako at haligi ako ng kapisanan ng Brethren in Christ? Hindi ko pwedeng katuwiran yun. Ang hihingi sa akin ng Panginoon, ginanap mo ba? Yun ang hihingi sa atin ng Panginoon eh. Hindi natin pwedeng gamitin na, Panginoon, marami po ako nadalang mga kapatiran sa kapisanan. Hindi natin pwedeng gamitin yun. Maliwanag ang sinasabi, hahatulan tayo ayon sa Ebanghelyo ng Diyos. Kaya ang bawat isa kailangan gumawa. Yun yung pinupush natin. Gumawa tayo. Gumawa tayo. Alam kong sa pagsunod sa Panginoon, sabi nga, mahirap lang sumunod kung wala tayong pag-ibig sa Panginoon. Pero pag, sabi ko nga kanina, lagi mong isa puso ang Panginoon, lagi mong isa isip, lalapit ka sa Kanya. At magagawa mo yung gusto niya para sa Kanya. Yan, yun ang sinasabi niyan. Ngayon sa ano natin, sabi ko kanina, yung bagay na sikreto ni Apostol Pablo sa pagsunod niya, di ba yung lamagit kami na may taglay niya yung isang budhing malinis. Taglay niya, yung pananampalataya. And then what else? Sa 3:30 ng Pilipos, meron tayong mababasang ganito. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot. Nagpapakumbaba pa siya rito eh. Sinabi niya rito eh. Hindi ko pa inaring inabot. Datapwat, isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Yun ang sinabi niya. Kasi yung mga bagay na nakaraan niya, nilimot na niya yun. Hindi niya binabalikan pa. Kasi may pangyayari kasi na yung mga bagay minsan nakaraan, nagbubulto yan eh. Pwedeng gamitin ng kaawayang, bulabugin ka. Habang tutulog ka, bulabugin ka, nangyayari yung mga ganyan. At guluhin yung pananampalataya mo. Pwedeng mangyari yan. Kaya ang ginagawa dyan, nililimot yung mga bagay na nakaraan at hinaharap yung mga bagay na hinaharap. Yun ang ginagawa. Huwag na natin balikan yung mga bagay na nakaraan. Kundi, ating tunguhin. Binanggit kanina, takbuhin natin may pagtitiis. Yung sinasabi ron. Kasi sa takbuhin natin, mayroong pagtitiis talaga. Maging atleta, nagtitiis sila. May pagtitiis sila. Kailangan ensayo, kailangan ano. At alisin yung overconfidence mo. Minsan. Si Pablo, kita mo, kawabaan ni Pablo, hindi ko sinabing inabot ko na. Pero kung tutusin, sa ibang talata, sinabi niya, di ba? Hinihintay na niya yung putong. Sure bula siya, kasi malapit siya mamatay. Nakita niya yung mga bagay niya na talagang tatamoy niya yung putong. Sa atleta ang tumatakbo kasi, hindi mo sabing kumpiyansa ka. Sabihin natin na, kompleto ka sa practice. Hindi ka umiinom ng mga bagay, hindi ka naglalasing. Alaga mo yung katawan mo sa pagtulog. Hindi mo pinababayaan ang sarili mo. Lahat, ginagawa mo. Ibig sabihin, mananalo ka na. Hindi ka makapagpasalita ng ganyan. Kaya mahirap yung overconfidence. Di ba?
May dumarating, minsan tumatakbo, ang tuloy ng takbo mo. Natapilo ka bigla. Ay, paano pa mananalo? Di ba? Kaya yung hirap yun. Sa atin, ganun din tayo, mga kapatid. Bagamat tumatakbo tayo, kailangan siguraduhin natin. Yung paboritong talata ni Proela, di ba? 2:25 ng Jeremiah. Baka tumakbo ka na hubad, walang sapin ang iyong paa. Ngayon sa atin, bilang tumatakbo, ano yung aral? Ephesians chapter 6, napakahalaga nito kapatid. Pero anong mga talata na ito mga kapatid? Mga pangkaraniwan. Sabi dito, 6:15, ang inyong mga paa ay may pangyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Ibig sabihin, meron kang suot. Pag tumatakbo ka pala, taglay mo yung ebanghelyo. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, sabi ganoon, sa 1 Peter, sabi niya dito, ganito. Sa chapter 3, ang talata ay 15, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kamuan at takot. Taglay natin yon. Kasi sa paglalakbay natin, hindi maiiwasan na may tatanong sa atin. Di ba? Ngayon, sinasabi diyan, handa sa pagsagot na nasa katuwiran na nasa atin na hinihingi niya. Na may kamuan at takot. Naalala ko talaga, ayoko magbigay ng halimbawa, kaya lang naiinis ako pag nakikita ko yung debate. Wala yung hindi Diyos ang nahayag. Sarili nila. Yung galing nila. Ang galing sa talata. Sabi ko galing sa talata. Kaya lang, hindi mo makita yung sarili nila ang itinataas nila. Hindi ang Diyos. Nakakalungkot. Ano pa? Ito na. Sa pagtakbo natin, nataglay ang mabuting budhi. Ito na sinasabi ko kanina, taglay pa rin. Yung mabuting budhi. Bakit? Sa mga bagay na salitain laban sa inyo, mga pahiya ang nagsisialipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo. Mapapahiya sila pag nakita yung mabuting pamumuhay natin kay Kristo. Pero pag nakikita sa atin, ng kapitbahay natin, ang ingay natin, lagi nag-aaway. Lagi yung sigawan. Hindi mapabuti yung natin, totoo. Kaya yung mga bagay na yan, ang dapat nating ipamuhay bilang isang tumatakbo sa ating Panginoon. Okay. Sa pagtakbo natin, sabi ko kanina, sabi ni Apostol Pablo, di ba? Hindi ako, nililimot ko yung mga bagay na nasa likuran at tinutungo ko yung mga bagay. Ganon din yung sinabi ng Panginoong Kristo, di ba? Sa 9:62 ng Lucas, kapag gumawa ka ng araro, huwag kang palingon-lingon. Diretso kailangan. Ganyan din ang gusto ng Panginoon sa atin. Samantalang humawak na tayo ng araro, tumatakbo na tayo ngayon, pagpatuloy natin yung takbo. At ang mahalaga, kailangan, 100 lang ang pupuntahan natin. 100 lang. Huwag pa iba-iba ng daan. Papahamak tayo pag paiba-iba tayong daan. Kailangan 100 lang, walang iba ang ating Panginoong Hesus. Ako ang daan, buhay at katotohanan. 14:6 na 1. Siya lang talaga ang dapat natin sundan. Kaya nga 2:21 ng 1 Peter, binigyan tayo ng halimbawa, sabi dito, sapagkat 2:21, 1 Peter, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsusunod sa mga hakbang niya. Siya lang ang susundan natin, wala nang iba. Hindi yung totoo na mayroon ibang daan, siya lang ang pupuntahan natin. Hindi yung, kapag umiba ka ng daan, ilalim ang punta mo, sinitiyak ko. Pero pag ang Panginoong si Kristo ang sinundan mo, tiyak, yung daang sinasabing totoo, doon ka makakarating. Kaya lang doon sa daan na yon, sabi nga, maraming tinik, maraming silo. Kaya nga pinagsusuot tayo ng
pinagsusuot tayo ng pangtiyapak na ebanghelyo eh. Para panlaban natin doon sa mga silo na yun. Di ba? Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, di ba? Yung sa mga salita niya, na gumigiba ng mga malinghaka. Di ba? Ganoon yung mga silo-silo, maraming ganyan eh. Maraming aral, nagpapaligaw, lang itinataas yung iglesia nila. Hindi ganoon. Dapat sa bunganga natin lalabas lagi ang Diyos. Ang Diyos. Siya ang dapat na lalabas sa atin. Hindi yung sino pa man. Naalala ko tuloy yung yung iglesia ng di ba? Iglesia ng ano ba to? Iglesia ng Galatian, di ba? Iglesia ng Galatian, sila ay tumatakbo maayos nung una. Pag sinabi tumatakbo maayos, sumusunod doon sa aral ng ating Panginoong Kristo sa Ebanghelyo. Pero ang sabi doon ni Apostol Pablo, nagsisitakbo kayong, sa pagkakasabi niya? Sa 5:7, nagsisitakbo kayong mabuti ng una. Sino ang gumambala sa inyo upang kayo wag magsusunod sa katotohanan? Ito yung tanong ngayon. Sa Galatia, tinatanong ni Apostol Pablo. Nagsisitakbo kayo mabuti ng una. Sino ang gumambala sa inyo? Kasi mayroon talaga naaagaw at gagambala sa pananampalataya. Lalo na sa panahon ngayon natin. Kaya double ingat. Double ingat tayo. Mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat. Kasi nga, doon sa pagtakbo natin, maraming bagay na pwedeng mangyari. Kailangan, laging suot natin ang ebanghelyo, ang pamigtis natin, ano ba sinasabi ni doon? Ay yung magsitibay nga kayo, 6:14 ng Ephesians, magsitibay nga kayo, o simulan ko sa 13, dahil dito ay magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Damit. Upang kayo'y mga katagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na inyong mga bewang ay may bigkis ng katotohanan, na may sakbat ng baluti ng katuwiran. Sinasabi, kailangan yung bewang natin ay may bigkis ng katotohanan. Hindi yung Diyos ang tiyan. Hindi yung ang tiyan ay nagiging Diyos. Kailangan may bigkis tayo ng katotohanan. Ito yung taglay natin. Sa maraming pag-aaral mga kapatid na inaano sa banal na kasulatan na tungkol sa pakikipagbaka. No? Bagay si Apostol Pablo, isang magandang halimbawa na mabanggit natin. Pero ang Panginoong Kristo, pinaka-the-best na halimbawa. Bagamat makikita natin kung papaano sinikap ng mga apostol na sinunod yung tagubilin ng ating Panginoong Kristo, na sila ay hindi lumakad sa kanilang sarili. Kasi yung tapat na naglilingkod sa Panginoon, kung ano yung iniutos, yun din yung gagawin mo. Kaya nga sila nasumpungan silang tapat na saksi. Kasi bakit? Sa pagsunod nila doon sa tagubilin ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, natulad ako sa Panginoong Kristo, di ba? Sa kamatayan, sa mga pag-uusig. Naroon yung mga bagay na yan. Kaya maano natin, yung pagsunod ng mga apostol, masasabi natin na talagang puro yung sunod nila. Nagawa nila yung bagay na pinagawa ng ating Panginoon. At yun din nawa, ang gusto rin ng Panginoon sa atin ngayon, na magawa din natin yung mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Kaya lang, sabi ko nga kanina, sa pagtakbo natin ng kanya-kanyang pagtakbo, naalala ko yung sinabi ni Apostol Pedro uli. Diba? Kapatid, tapos na ba ako, kapatid?
3 minutes, naalala ko yung sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat sa yung hindi lang pala bewang yung nilalagay ng big kiss. Di ba? Pati yung pag-iisip pala, binibigyan din ng sinturon yan, pamikis. Para para yung pag-iisip natin, makontrol sa mga bagay na pag-iisip ng hindi mabuti at hindi maganda. Kaya nga salita ni Apostol Pablo ron, sa 2:11 ng 1 Peter, sabi niya gano'n. Mga minamahal, ipinamani ko sa inyo tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay. Diba? Tayo yun eh. Nagsisipaglakbay tayo. Kasi hindi naman tayo taga rito eh. Tayo ay pansamantala lang na nanirahan dito. Kung paano ang Panginoong Hesus na nagsalita, ako hindi taga-sanlibutan. Gayon din yung mga nagsusunod sa Kanya, hindi rin taga-sanlibutan. Kaya ang sabi rito, tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay, na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita. Yung talaga number 1 talaga. Kasi alam ng Panginoon na itong sinasabing masamang pitang ito ang mapapahamak sa atin. Pinakaano to, itong pita. Sa mga kasaysayan, maging yung mga, hindi natin wag na tayo magbigay ng ibang halimbawa. Sa banal na kasulatan, may mga nangyaring ganyan. Dahil sa pita. Kaya itong pitang ito, kailangan magkaroon tayo ng pagpipigil. Mapagsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Labanan. Yung dalawa. Kaluluwa natin at yung pita naglalaban. Yung espiritu. Eh kung sino yung malakas sa dalawang yan, yun yung mananalo. Di ba? Ganun talaga eh. Yung nagwawagi, yung malakas. Di ba? Eh kung mahina yung ating spiritual, dahil kulang tayo sa practice. Di ba? Kaya nga yung mga bagay na kabanalan, sabi nga ni Apostol Pablo, sorry po, ako dumampas sa oras. Magandang umaga po at salamat po sa Panginoon. Purihin ang Panginoon po.